Magkita tayo, Dan Fernandez, sa Lunes. May mangyayari. Ha? Oh my God. Okay, di ba sabi ni Dan Fernandez? Oh, kung ano daw sinasabi ko sa inyo, payback time daw, kaya binadmouth niya ako. Si Atty. Topacio, alam mo yan si Atty. Topacio, ayun, ang daming banat kay Congressman Abante. Ang daming banat kay Jinky Luistro. Ang daming banat sa akin lingkod. So, it's our time to get even, no? Pero magkita tayo, Dan Fernandez, sa Lunes. May mangyayari. Ipasensya na, miss kita. At kahapon kasi... Mas lalo kami. Kahapon kasi ay may hearing ako. Opo. Noong isang araw naman, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Ay mag-iingat po kayo. Nag-alala Mga kasama, there's a virus going around. Oh. Ang tawag doon daw ay 100-day cough. Kasi matagal. Hindi naman exacto 100 days mawawala, no? Pero ako nga, medyo malat-malat pa rin, pero better than before. Pero attorney, yung daw po palang konting mga, alam mo yung mga lumilipad-lipad na hindi natin nakikita. Yun daw din na ang dahilan eh. Oo. Yung mga maraming, kaya ingat po kayo, Opo. Lalo na yung mga miyembro ng Quadcom. Yan. Kasi mas madalas na bumukas yung bibig mo, mas malaki chance na may pumasok. Ayoko. Delikado bibig mo. Anyway, speaking of Quadcom, alam nyo, nanonood na naman ako ng mga kabulastugang ginagawa nito. By the way, alam nyo, nasasakta na kayo sa mga criticism, ano? Kasi ito si Barbers, alam nyo, kalokohan niyang ginagawa nyo, sinasabi ko sa inyo, ha? Yung gagawa kayo, gumawa pa daw sila ng TRICOM, nagagawa daw sila ng guidelines para yung mga naninira daw ng puri, mga kritiko, ay magkakaroon ng guidelines. Sir, ubusin nyo na naman ang pera namin ng walang katuturan, parang EJK. Anong nangyari? Gumawa kayo ng batas ng EJK, katawa-tawa. O gagawa na naman kayo ng batas na katawa-tawa. Bakit? Sapagkat, Mr. Barbers, itanong nyo po sa mga abogado ninyo, ang Pilipinas na po ang mayroong pinakamahigpit na batas laban sa defamation o paninirang puri. Sapagkat, tayo na lamang ang major country na mayroong criminal law na ang libel ay isang criminal offense sa lahat ng mga sibilisadong bansa. Of course, puwera lang yung may tradisyon ng monarkiya at tulad ng England. Sa England nga po, hindi na pinapatupad eh. Sa England po, mayroong batas na lese majeste. Yung pag ikaw ay tinulaan mo, ininsulto mo yung hari, yung reyna, yung miyembro ng royal family, yun ay criminal offense, maaari kang makulong. Sa Thailand po, pinapatupad pa yan. Opo. Wala na pong ibang bansang malalaki o yung major country na criminalized ang libelo. Tayo na lang. Ano pang kailangan ninyong guidelines para sa media? Kung nasasaktan kayo, abay magdemanda kayo. Huwag yung tatakutin nyo, yung mga vloggers, yung mga kritiko, ipatatawag nyo. May batas na. Meron ding civil libel, defamation, fraud, and physical injuries. Pwedeng magdemanda ng danyos. Ako, ilang beses nang nadedemanda ng ganyan. Meron pong remedyo sa ilalim ng batas. Hindi nyo na kailangan maglagay ng batas. Magagastos na naman kayong katakot-takot na Jollibee na naman ang o-orderin nyo sa hearing ng walang katuturan. Pagkatapos, ibubuli nyo. Alam ko na ang binabalak nyo eh. Ibubuli nyo yung mga kritiko nyo. Tatakutin nyo ng contempt, babawi kayo, di ba? Ugali nyo yan. Di ba sabi ni Dan Fernandez? Kung ano daw sinasabi ko sa inyo, payback time daw, kaya binadmouth niya ako. Pero magkita tayo, Dan Fernandez, sa Lunes. May mangyayari. Oh my God. Okay, anyway, ayan na naman yung Quadcom, Ma'am Jubes, Nakakatakot naman, lagi lang ganyan. Hindi, kung ano-ano na namang sinasabi nitong si Adyong, itong si JJ Suarez, palagi nilang sinasabi na yung invocation ng right against self-incrimination at the right to remain silent ay hindi pwede sa legislative inquiry. Mali po kayo. Eto po
basahin ninyo kasi naman magtanong kayo. Huwag kay Dan Fernandez kayo o kay Attorney Google. At magtatanong, baka hindi marunong mag-Google yan eh. Di ba dati ang expression ay GMG? Ngayon GMD na. Google mo, Dan. Dahil dyan gumagwapo lalo ang paningin ng ibang tao kay Congressman Dan Fernandez. Oo, dahil mag-Google. Hindi, dahil lagi niyong binabanggit. Kaya sabi ko, baka magkaibigan kayo talaga. Di ba't kulelat pa rin sa Laguna? Oh, Hindi po ano eh. nangyari? Sabi Nagwalis lang. na lang tuloy. Oo, nagwawalis. Naglilinis ang kalye. Pa-cute. Ay. Oh, anyway, alam niyo po, itanong niyo sa mga abogado kasi, yung mga nakakaalam, hindi kay Attorney Google. Okay. Sapagkat matagal na po na ang right against self-incrimination and the right to remain silent ay applicable sa lahat ng proceedings. Pag sinabi mong lahat, civil, criminal, administrative, legislative, lahat. Lahat. Anong part ng lahat ang hindi nyo naintindihan? Yung lahat o yung hat? O, kita nyo ha? Babasahin natin. Ito'y nasusulat sa kasong Galman versus Pamaran, 1985 pa po ito. Ito'y nasa ilalim pa ng dating saligang batas tuloy. Ano ba yan? Pulol! Ayan. Batas! Okay. Na napagpasyahan. Ngunit, ito ay valid pa rin. Good law pa rin ito under the new constitution sapagkat lalo pong pinaigting sa bagong saligang batas ang mga karapatang pantao. Ito, basahin natin. Okay. Ito sinabi. Sabi nila, ito isa-summarize ko na lang para maintindihan nila. Sige po. Sabi kasi rito, dito sa Galman versus Pamaran, ito ay inquiry rin, ito ay yung tungkol sa assassination ni Ninoy Aquino. So hindi po ito criminal, ito ay isang fact-finding. Parang ito ay yung legislature din, fact-finding, kasi hindi naman korte ang legislatura, ang House or ang Senate. Hindi naman piskal, hindi NBI. Okay? Ito ay isang fact-finding kung sinong pumatay kay Ninoy. Na fact-finding, hindi sa korte. Okay. Sabi nitong kasong ito, hindi po bago ang doktrina na ang karapatan na manahimik at ang karapatan na wag idiin ang kanyang sarili. Hindi na po bago ito. Doon sa Cabal versus Kapunan, ang pinag-uusapan ay civil forfeiture. Civil. Ngunit, noong si Colonel Maristela ay tumangging magbigay ng pahayag doon sa board, sinabi ng Korte Suprema, hindi nyo pwede siyang pilitin. Okay. Sabi pa ng Supreme Court, hindi ang karakter ng proceedings ang importante. Hindi whether it is not criminal, civil, administrative, yan, o legislative. Ang mahalaga, ang karapatan. Ito, babasahin ko na. Baka sabihin nyo, dinadagdagan ko yan. Ito fact-finding board yan. If in a mere forfeiture case, forfeiture lang ito where only property rights were involved, the right not to be compelled to be a witness against himself is secured in favor of the defendant. Kung sa isang kasong sibil lamang, may right against self-incrimination. Sabi rito, with more reason, it cannot be denied to a person facing investigation before a fact-finding board. Mas maraming dahilan
para itong karapatang ito ay pangalagaan ng isang tao na humaharap sa isang pagdinig kung saan maaaring yung kanyang kalayaan, kasi baka magkaroon ng criminal case by reason, with more reason, it cannot be denied to a person facing investigation before a fact-finding board where his life and liberty by reason of the statements to be given by him hang in the balance. O maliwanag na wilalagyan adyong barbers. Kasi naman dapat ang mambabatas, kung hindi man abogado, marunong sa batas. Nababasa naman yan Sa bagay, tama naman si Dan Google. Bakit po? Mababasa mo naman sa Google. I-Google nyo po ito. Yan,